naging 2.5 oras ang Superstar. At hanggang sa ang Superstar show ay doon po doon kami sa loob ng Sampaguita Pictures mismo nagtitaping ng Superstar. At hanggang maging 1 oras po, 1.5 oras, ay hindi po nawalay si Kuya Germs sapagkat noong panahon po na gustong mapaalis na ang mga komedyante sa show, nauna po yung mga kasamahan niya na mawala, pero si Kuya Germs po ay naiwanan sa Superstar. Ang sweldo po ni Kuya Germs, alam ko po noong araw ay 300 pesos. Ako po ay medyo malaki-laki naman po. Mga 15, 25,000. Tapos po, naging 1,000 si Kuya Germs sa Superstar hanggang sa muntik na ho siya mapali sa Superstar show. Sinabi po sa akin at ako po ay kumausap sa may-ari ng Channel 9 noong araw na kapag inalis niyo po si Kuya Germs, alasin niyo na rin po ang Superstar show sapagkat pag wala si Kuya Germs, hindi na rin ho ako mag-show sa Superstar. Yun ho ang simula ng aming walang hangganang pagmamahala ni Kuya Germs. Naging malapit po kami sa isa't isa hanggang saging ni ko na nga siya ang tawag sa akin. Ni, ang tawag ko na rin sa kanya, ni, kulang na lang ho sa amin magpakasal. Kahit na po medyo mas may katandaan ng konti sa akin si Kuya Germs, ay talagang dahil po sa isang pamilya na po ang turing ko sa kanya at mas mahal ko pa po si Kuya Germs kaysa pamilya ko sapagkat mas malapit po sa akin si Kuya Germs. Pag may mga insidente po na problema, si Kuya Germs sa unang-unang natatakbuhan ko at napagsasabihan kung ano yung mga sama ng loob ko. Si Kuya Germs po, ipinagluluto po ako ng pagkain, sasabihin sa akin, "O Guy, punta ka sa Sampaguita at nagpaluto ako ng Bicol Express o may bibigay ako sa iyo niluto sa loob ng Sampaguita." So minsan pag hindi ako ang nakakakuha, pinapakuha na po niya at ipinapahatid sa bahay. Si Kuya Germs po ang tao na minsan kahit sumama ang loob, pero hindi po nagtatagal, nawawala ho ang sama ng loob sa isang tao. Sa madalit salita, si Kuya Germs po ay hindi ho nagtatanim ng galit o ng sama ng loob sa kapwa niya. Ganun po siya kabait at ganun po siya umintindi sa lahat ng klase ng tao. Maging bata, maging matanda, maging kasing edad ho namin, ay talaga pong si Kuya Germs ay mapagmahal at marunong umunawa sa lahat ng klase ng problema o ng klase ng lahat ng klase ng nagagalit sa kapwa o kung kanino man. Noong may tumawag po sa akin nung gabi na siguro po ay naghihirap si Kuya Germs, nasa taping po ako ng My Little Nanay ng Channel 7, ay sinabi ko po doon sa kasamahan ko, sabi ko, bakit kaya ako kinakabahan? Sabi, ang lakas ng kaba ko. Tapos sabi ko, talaga? Sabi ko, oo, hindi nawala po yung kaba ko na yon hanggang gabi. At hindi rin po ako napagkatulog. Noong gabi na umuwi ako pagkatapos ng taping. Yun pala, yun yung oras na si Kuya Germs ay dinadala na sa ospital at naghihirap siguro. Tapos nga tumawag sa akin yung isang kaibigan ko na, "Nanay, totoo po ba na wala si Kuya Germs?" Nagalit pa ho ako sapagkat sabi ko, bakit mo naman sinabi yon? Yun ho kasi ang nasa Facebook. Nasa Facebook. Tapos, hindi naman ho talaga ako nag-Facebook talaga. So, tinawagan ko si Jojo. Sabi ko, "Jojo, totoo ba ang nangyari kay Kuya Germs?" Sabi ni Jojo naman, wala na hong blood pressure pero buhay pa ho si Kuya Germs. Yun po ang sabi ni Jojo sa akin. Hindi na ho ako pinapunta sapagkat kasalukuyan niya na may ginagawa kay Kuya Germs hanggang tumawag ulit sa akin si Jojo. Sabi, "Ate Guy,